So, itong ride na to, naka-slow motion pala ang record. Imbis na itapon ko tong video, naisip ko nalagyan na lang ng twist para maiba naman. So ano, G? Sa video na to, masisilayan ang isang chill ride sa bilis na mas mabagal pa sa traffic sa EDSA. Sa bawat liko, bawat piga ng gas, parang eksena sa pelikula, pero low budget. Hindi ito ordinaryong vlog. Hindi rin ito cinematic, pero isa lang ang tiyak. Mabagal talaga ang video. Makikita nyo kung paano mag-ride na parang may time freeze. Pero hindi dahil cool, kundi dahil mali ang settings. Palpak man ang recording, susubukan pa rin natin gawing aliw. At yan ang importante. Huwag kayong mag-alala mga halapips, hindi po naglalag ang inyong TV, computer or cellphone habang nanonood kayo. Aksidente lang na na-record ko itong ride na to nang naka-slow motion. Pero kung iniisip ninyo bakit hindi ko i-fast forward para bumalik sa normal, eto, papakita ko sa inyo ang resulta. Ayan, kung mapapansin ninyo, medyo maalog ang video. Yan, kumakaway pa ako kasi nag-i-intro ako nito. Pero nung dumaan na ako sa medyo malubak na kalsada, halatang halata na walang stabilization. O siya, balik na lang ulit tayo sa mabagal. Mas cinematic pa siya, di ba? Medyo pataas at pababa pa ang kalsada dito, kaya naman nakaka-enjoy ang ride. Ang ganda ng paligid kahit sobrang bagal ng takbo natin. Pero okay lang kasi sulit naman sa tanawin. Sa ride na to, magkakaroon tayo ng isang simpleng food trip. Titikman natin ng ilan sa mga kilalang pagkain dito sa lugar na to. May mga pagkain dito na nadidinig ko na masarap daw dito. Kaya ngayong nandito na rin tayo sa Quezon, ay gusto ko na rin masubukan. At ang destinasyon natin ngayon, Tayabas, Quezon. Dire-diretso lang ang baybay natin sa kalsadang to hanggang makarating sa sentro ng Tayabas. Kaya tara na! At dumating na nga tayo dito sa sentro ng Tayabas. At ang target natin, ang Kalye Budin. Napakabagal ng ligo natin, ano? Dito sa kalye na to, matatagpuan ang isang kilalang kakanin sa Quezon, ang tinatawag na budin. Ang budin ay isang kasaba cake, pero ito yung version ng Tayabas. Maraming nagtitinda nito dito sa Kalye Budin. Kaya nga tinatawag nila ito na Kalye Budin. Pero ang pinakasikat daw dito ay ang Coras Special Budin. May nagsabi sa akin na subukan ko raw ito. Noong unang nadinig ko pala ang pangalan na Budin, ang pumasok agad sa isip ko ay yung undin, yung sa shake, rattle and roll. 50 pesos ang presyo ng isang budin at kung gusto mo naman na nakakahon ay magdadagdag ka lang ng 5 piso. Mainit-init pa yung inabot sa akin, kaya naman nakakagigil na matikman ka agad. Pero syempre dahil nakaslow mo itong video na to, hindi ko na lang ipapakita yung actual na pagkain ko ng budin. Sige, ganito na lang. Isipin nyo na lang na para kayong nanonood ng isang wildlife documentary habang nilalasap ko to. Pero ang masasabi ko, iba siya sa mga nakasanayan kong kasaba cake. Iba yung texture, smooth, tapos may lasang keso. Sakto ang tamis niya, hindi yung tipo na mauumay ka sa ilang kagat mo pa lang. Masarap siya, para sa akin isa to sa pinaka nagustuhan kong version ng kasaba cake. Pagkatapos dito sa Kalye Budin ay diretso naman tayo sa susunod na pupuntahan. Dito lang din yan sa sentro ng Tayabas. Kaya naman, tara na ulit!
Ayan, dumating na tayo dito sa... Wait lang. Wait. Hindi pa tayo nadating. Ang bagal kasi nitong video. Ayan, nandito na tayo sa next destination natin. Ito ang sikat na pansitan dito sa Tayabas, ang Liwag's Pansit Habhab. Hindi pa ako nakakatikim ng pansit habhab, kaya gusto ko talaga itong matikman. Ang kakaiba kasi sa pansit habhab ay nilalagyan ito ng suka imbis na kalamansi. At ang pinaka-unique pa ay hindi mo ito kailangang gamitan ng tinidor or chopstick man kung gusto mo magpasosyal. Wala ring plato na ginagamit dahil dahon ng saging ang gagamitin mo. Bali kakainin mo siya diretso mula sa dahon kung saan hihigupin mo yung pansit habang nakayuko. Kaya nga tinawag na habhab dahil ganun ang style ng pagkain ito. Pero dito sa Liwag's Pansit Habhab ay naka-disposable plate at disposable fork na. Yun lang, hindi ko may experience yung tradisyonal na pagkain. Sayang, pero okay na rin. Pwede ko namang higupin mula sa pinggan, kaso lang baka kung ano yung isipin sa akin ng mga tao dito. Baka sabihin nila wala akong urbanidad. Ang masasabi ko, masarap yung pansit nila. Madami akong nilagay na suka kasi ewan ko ba. Gusto ko talaga kasi sa pansit yung maasim. Kahit anong klaseng pansit pa yan, mapabihon, palabok, malabon, basta pansit, siguradong maraming kalamansi yan pag kinain ko. Hindi ko lang pa nasusubukan na yung kumain ng pansit na panis. Kung mas maasim kaya yon, mas magugustuhan ko kaya, hindi ko alam. Pero mabalik tayo. Nagustuhan ko talaga yung pansit habhab nila. Sinamahan ko pa nga ng Dynamite. Meron silang tinda dito nun. 20 pesos lang ang pansit. Tapos 10 piso naman kada isang Dynamite. At kung hindi kayo naniniwala na masarap yung pansit nila, eto oh. Bumili pa ako ng isa. Take out para kakainin ko mamaya. At ito na nga. Pagkatapos kumain at mag-take out ng pansit habhab, balik ulit tayo sa kalsada para ituloy itong ride natin na talaga namang napakabagal. Habang bumabaybay tayo sa susunod na destinasyon, napansin ko na mas umaaliwalas na ang kalangitan. Kaya naman mas ramdam na ang init ng panahon. Summer na talaga ngayon at kapag mabagal ang takbo mo, unti-unti mong mararamdaman ang init. Pero kung nakahinto ka, ewan ko na lang kung hindi ka pawisan. Pero okay lang yan. Kasi kahit papaano ay nakakakita pa rin tayo ng magagandang tanawin habang nagmomotor sa ilalim ng arawan. Pero habang chill-chill lang ang ride ko, ay may nangyaring hindi inaasahan. Bilang isang chill rider na sanay sa takbong relax lang, yung tipong nag-a-appreciate ng kalsada, ng paligid, at ng simoy ng hangin, bigla akong napasabak sa sitwasyon na hindi ko inaakala. Dahil itong tricycle sa harap ko, pakiramdam ko ay inaangasan ako. Parang sinasabi niya kung kaya ko ba. At bilang isang competitive na tao, hindi ako umatras. Umasa ako. Piniga ko agad ang gas ng patsyo at ayun na, nagrevolusyon na ang makina. Parang theme song sa isang action movie ang tunog sa tenga ko. Unti-unting bumilis ang takbo ko at ilang saglit pa, naramdaman ko na ang tulak ng makina. Tamang buwelo, tamang timing, at ayun nga, inunahan ko siya. Okay, hindi pa pala. Ang bagal kasi ng video. Hintayin natin ha. Ayan, di ba? Panalo. Naunahan ko rin ang aking katunggali. At pinatunayan kong kahit 2 lang ang gulong ko at 3 sa kanya, hindi ibig sabihin ay mas mabilis siya. Ba't ganun? Parang baligtad yata. Mas mabilis pa yung replay kesa sa actual video. Joke lang yun mga halapips ha.
At paalala lang, wag na wag kayong makikipagkarera sa kalsada. Stay safe at syempre, ride safe. Habang tayo ay nagra-ride ay nadaanan natin ang isang lumang tulay na ginawa pa noong panahon ng mga Espanyol, ang Puente de Malagonglong. May daanan papunta rito pababa ng ilog kung saan talaga ito tumatawid. Sumaglit lang naman tayo para masulyapan ang sinaunang tulay na ito. Teka pala, hindi pala. Huminto pala tayo sa kabilang side ng tulay para pumarada at pagmasdan ito ng maayos. Nabasa ko lang din pala ha, ito raw yung isa sa pinakamatanda at pinakamahabang tulay na ginawa noong panahon ng mga Kastila. Saglit lang talaga tayo dito at balik agad sa motor kasi nga mainit ang panahon. Pero good news, malapit-lapit na ang susunod na destination. At ang lugar na ito, tiyak na papawi sa init na nararamdaman natin habang nagmomotor. Ilang piga na lang ng gas at ilang minutong biyahe, nandito na tayo sa paradahan sa gilid ng kalsada. Joke lang. Parking lot lang pala itong pupuntahan natin. Ito talaga ang destinasyon natin. Nanay Simeng's halo-halo dito sa Tayabas, Quezon. Sikat itong Nanay Simeng's halo-halo dito sa Tayabas, Quezon. Siyempre, sa pangalan pa lang halo-halo, di ba? Pero hindi lang halo-halo ang pwede nyo kainin dito. Meron silang iba't ibang putahe. May crispy pata, sari-saring klase ng pansit, mga silog, at iba pang mga rice meals. Pero ang sadya ko talaga dito, syempre, ang kanilang sikat na halo-halo. 108 ang regular at 148 naman ang overload halo-halo. Syempre, overload ang kinuha ko para solve. O, di ba? Hindi na slow mo. Aba, bumalik ulit sa mabagal. Sige na nga, balikan na natin yung halo-halo. Perfecto ngayong mainit ang panahon, kaya wag na nating patagalin. Napansin ko na iba yung yelo nila. Parang snow, pino, parang giniling sa isang cloud machine. Pero nang tinikman ko, nagulat ako kasi gatas pala yung yelo. Ang creamy. Naalala ko nga pala, meron akong dalang pansit habhab. Kasi kung babalikan natin kanina sa sentro ng Tayabas, ano ba to? Pati rewind, slow motion din. Yan, nag-take out ako kasi nagustuhan ko talaga. Kaya ngayon inilabas ko na ito para kainin. Hindi ko lang alam kung bawal ang outside food dito, kaya pasimple ko lang nilabas at sinubo yung pansit. Medyo kailangan lang talaga natin na mag ninja moves para hindi mahalata. Malaki ang dining area nila, maraming mesa, meron ding mga nasa loob ng kubo. At may maayos din silang parking area sa labas, harap lang ng restaurant. At sa puntong ito, babalik na tayo sa normal na bilis. Dito ko na kasi napansin na mali pala ang settings ng camera ko. Ay nako. So yan, tuloy na ulit tayo sa biyahe. At ngayon ay papunta naman tayo sa Sariaya kung saan hahanap tayo ng pasalubong. Kasi pauwi na naman na ako. Ayun, bala kong humanap lang ng pasalubong dito na yung galing dito sa Quezon. Yun. Hahanap ako doon sa bayan. Sabi nila sa bayan daw meron akong ang ganda oh. Oh. Ang ganda ng pagkaliko. Tapos kita mo yung banahaw. So mabalik tayo doon sa sinasabi ko na pasalubong. Yun. Hahanap nga ako doon sa Sariaya. Sabi kasi nila doon sa akin, doon nagtanong ako doon Sabi nila sa Sariaya daw, meron ako mga mabibili doon na pasalubong. Maghanap daw ako sa bakery. Hindi ko alam, pero napansin ko dito, ang dami ng bakery dito. Hindi siya yung katulad sa Maynila. Sa Maynila kasi ilan lang yung makikita mong bakery, or ako ilan lang yung nakikita kong bakery. Kahit sa amin sa GMA, sa barangay namin, isa lang yung bakery. Actually sa buong San Jose kasi yung sa amin sa GMA. Tapos yun, parang isa lang yata bakery or dalawa.
Yun lang. Pero dito, ang dami ko nakikita halos tabi-tabi yung mga bakery. Kaya yun, ako curious ako. Tsaka meron ako kasing kakilala dito sa Quezon na ayun, may bakery din kung ka-opisina ko. Okay, dahan-dahan. Ako bihira lang ako bumili sa bakery kasi hindi ako masyadong mahilig sa mga matatamis na yun nga, pagkain. Kung meron man akong bilihin sa bakery, yung binibili ko palagi yung Spanish bread. Yun lang talaga yung binibili ko. O kaya pa minsan-minsan yung hindi ko alam kung anong tawag siya. Tinapay siya pero may keso siya. Yung nakikita mo sa labas, di ba, may kesong nakausli. Tapos yung pagka kinagat mo na yung part na yun, wala na yung keso. Yung loob niya wala nang keso. Ewan ko ba ba't ganun. Pati yung iba hotdog nga rin ganun eh. May hotdog na nakalitaw dun sa dulo ng tinapay, kabilaan dulo. Pagkakagat mo wala na. Pag kinagat mo yung kabilang dulo, ganun din. Yun na yung hotdog. Pero dati mahilig ako sa mga tinapay sa bakery eh. Paborito ko yung brownies, siyempre. Tapos yung pandikoko, putok. Yan, ensaymada pala, isa pala yun sa paborito ko hanggang sa ngayon. Pero ang nabibili ko ngayon ensaymada kasi, ang gusto ko yung sa San Pedro, Laguna, yung sa Universal Bakery. Yun, masarap yung ensaymada nila doon. Ay, pangit talaga ng daan. Malubak. Tapos kung hindi malubak yung matagtag na na texture, hindi ko alam, baka mamaya magka-appendicitis ako dito. Pero kasi di ba ganun yung nung bata ako, sinasabi sa akin yun eh, wag kang magtatakbo, magtatalon, magtatumbling pagkatapos mong kumain kasi magkaka-appendicitis ka daw. Eto, busog na busog ako, tapos ayan, tumatalbog-talbog. Hindi ko alam kung applicable dito yung appendicitis. Grabe yung init. Ang hirap pag gantong mabagal, lalo pag nakahinto, sobra init. Naglibot-libot din ako dito sa bayan ng Sariaya bago ako bumili ng pasalubong. At nakakita ako ng mga sinuunang bahay. At dito nga ako napunta sa panaderya. Hindi ko talaga ginagawa to, yung pumarada sa bangketa. Pero sa sobrang init talaga, naghahanap ako ng bubong. Ano po ito? Yung parang otap, ano yan? Opo, yung isa po. Aha. Magkano po dyan? 75. Sige po. Brohas? Yun yung ganyan. Sige po. Ito pala, bonnet po ba? Ang babasa? Bonete? Tapos tinabong. Chinat ko nga pala yung kaopisina ko na taga dito sa Quezon. Tinanong ko siya kung ano yung ulam nila. Sumagot naman. Sabi ko baka pwedeng dumaan. Sabi niya sige. Tapos tinanong ako kung anong oras ako dadating para nga makapagpaluto daw siya. Sabi ko wag na kasi busog ako, ang dami ko nang nakain. Yun, so yun, dadaan lang ako sa kanila. Tapos yun nga, boss ko pala yun. Kaya yun, pagkakataon na to para sumipsip ako. Tapos pagdating ng evaluation, syempre sasuccess ako, magkakaroon ako ng increase. Yun yung gagawin ko. Tapos syempre may isa pa, yung goal number 2 ko is yun nga, siraan yung mga kaopisina ko. Tapos yun, sana maging successful ako, sana ay sumakses. So tara. Dahil joke lang, wala kaming sa opisina, wala naman mga politics dun. At ito nga, papunta na ako sa bayan ng kaopisina ko dito sa Candelaria. At pagkatapos ng ilang oras,
So yan mga halapips, kagagaling ko lang dito sa kaopisina ko dito sa Candelaria. Pinakain naman niya ako kahit busog pa ako. May pa crispy pata, tapos may tulingan na sinaing na tulingan, yun pala yun. Meron ding chami, may adobo, ewan ko, parang may handaan yata. Wala namang handaan, pero yun, nagpakain sila. Siyempre nahihiya ako magbalot, joke lang. Tapos pinadalahan na ako ng mga tinapay na para iuwi ko sa bahay. Ang dami, hindi ko alam kung paano ko uubusin yun. So eto, nandito na tayo sa Maharlika Highway. At eto na, uwian na. Sakit sa mata. So yan mga halapips, maraming salamat sa inyo sa pagnood ninyo ng video na to. Sana nagustuhan nyo itong video na to. Kung nagustuhan ninyo ay pwede nyo pindutin yung like button sa ibaba ng video na to. Tapos kung gusto nyo pang makapanood ng mga ganitong klaseng video mula sa akin, subscribe lang kayo dyan sa baba ng video na to. Andyan yung button. So ito, traffic. So yan mga halapips. Maraming salamat ulit. Hanggang sa susunod na ride ha. Bye. Ayan yung mga tinapay na binigay sa akin. Ang dami-dami. Ayan o. Edna Bakery, Candelaria, Quezon. Yan, order kayo dyan.